Isang pinagpalang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po narito po ako, ang inyo pong abang lingkod. Upang yun nga po, ipagpatuloy ko po yung nakaraan ko pong salaysay nung nakaraang linggo nga po. Na ito nga pong kasaysayang ito ay hindi ko po naihayag dun po sa sinulat ko po na banal na libro dahil nga po ang kapahayagan po ay bagong-bago po lamang. Yun nga po, yung ipinahayag po ng ating mahal na Banal na Espiritu Santo nung nakaraang linggo, na yun nga po, ang Reyna po ng Inglaterra ay nagbigay po ng isa pong simbolo sa ating mahal na Birheng Maria na bilang patunay nga po na siya daw po yung tunay at nag-iisa pong Reyna. At yun nga po ay isang pares po ng hikaw na diamante po. Na yun nga po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ay sa kapanahunan daw po ay, sa hindi ko rin po maipaliwanag, ay nasa kamay ko po at pag-aari ko po. Isang pares ng hikaw na yun nga pong hikaw pong yun sa maraming panahon po ng paglalakbay po ng ating mahal na Birheng Maria ay maraming beses pong pinagtangkaan po na makuha po at maagaw po sa ating mahal na Birhen. At pero sa huli po, ang hikaw pong ito ay nabawi po ng ating mahal na Birheng Maria. At yun nga po ang nais pong ng ating banal na Espiritu Santo na maipahayag ko po sa inyo, dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay hindi na nakabalik sa poder po ng Reyna ng Inglaterra, dahil nga po ang makabagong Magda at Magdalena ay muli pong natatagpo po ng ating mahal na Birhen na siya nga pong sanhi. Kaya po ang ating mahal na Birhen ay hindi na nakabalik sa palasyo po ng Reyna ng Inglaterra, dahil nang minsan nga po itong lumabas sa palasyo ay isinarado po ni Magda at Magdalena ang tarangkahan po. At marahil po, yun nga po, ang pinalabas po nila sa Reyna ng Inglaterra, ang atin pong mahal na Birhen ay umalis na, naglayas na, at wala nang planong bumalik pa. At dahil nga po diyan, muli po ang ating mahal na Birhen ay wala na naman po siyang masasabing pamilya, wala na naman siyang matutuluyan. Kaya nga po ang ating mahal na Birhen ay nagpakalat-kalat na lang na naman, na yan nga po ang naging sanhi. Kaya po niya nakatagpo po ang isa pong ordinaryong mag-asawa, at ito pong mag-asawang pong ito ay likas po na malalapit po dun po sa grupo na mga sikat na itinatalagang mga Reyna sa iba-ibang lupain, dahil ito pong mag-asawang ito ay mahilig po silang makihalubilo sa mga sikat na tinuturing nga pong Reyna ng iba-ibang panahon, na isa pong samahan na kapag po may nagawa kang kadakilaan sa isang grupo pong yun, tinatanghal ka pong isang Reyna o hari, at ginagawan po nila ito ng imahin. At ang ating nga pong mahal na Birhen ay inampun po ng mag-asawa pong ito. Ito pong mag-asawang ito ay simple lang ang pamumuhay. At ang atin pong mahal na Birhen, nung una po, yung babae po ay naging magiliw po sa kanya. Naging maganda po ang pagtrato po sa atin pong mahal na Birheng Maria. At dahil nga po, nalikas naman ang ating mahal na Birheng Maria na palaging inosente at hindi po siya nag-iisip ng kahit na anong negatibo para po dun sa kapwa nila, nang hilingin po ng babae na yung hikaw po na ipinagkaloob po ng Reyna ng Inglaterra ay makuha niya, ay bukal naman po sa loob na ipinagkaloob po ng ating mahal na Birhen. Subalit nung mga lumipas pong mga araw, ang ating pong mahal na Birhen ay naging napakainit na po ng mata ng babae sa kanya, dahil nga po nagkaroon na po ng panibugho, dahil nga po likas po ang kagandahan ng ating mahal na Birhen. Nagkaroon na ng panibugho, ng inggit, at nagkaroon na po ng lihim na inis ang babae po sa ating mahal na Birhen. Kaya
may ginawa po siya na labis pong ikinagulat ng mga malalapit po sa nakaampon po sa ating mahal na Birhen. Ang babae po ay nag-imbita po ng mga hari at reyna sa lugar nila. Dahil nga po, lihim na lihim po, ito pong babae ito, ang atin pong mahal na Birhen ay pinagkanulo po niya. At ang nais nga po niya ay di mawala na po sa landas po nilang mag-asawa. Ang atin pong mahal na Birhen ay itinakda po niya na maging hain po. Dahil ang atin pong mahal na Birhen ay likas na likas at buong buo po. Isa pong Birhen ang kanya pong pagkababae at ito daw po ay iaalay na siya nga pong naging sanhi, kaya po nagkaroon po ng malaking pagtitipon sa bahay po ng mag-asawa na nakaampon sa ating mahal na Birhen. Subalit mayroon pong dalawang reyna na naimbitahan na labis pong nalulugod sa ating mahal na Birhen na hindi nga po nakatiis at lihim po nila itong binigyan ng payo na kung maaari ang ating mahal na Birhen ay lisanin ang tahanan ng mag-asawa sa gabi ding iyon dahil nga po siya ay iaalay sa mga hari at reyna ng kapanahunan. At dahil nga po doon ang ating pong mahal na Birhen ay nang tangka na pong tatakas ay nabisto po ito nung babae po na nakaampon po sa kanya na siya pong naging sanhi ng nagkaroon po ng komosyon at matinding away o pambubuno at sa hindi nga po sinasadya sa kaguluhan po sa pambubuno po ng mahal na Birhen at ng babaeng nakaampon sa kanya ay nung makita po ng ating mahal na Birhen na yung hikaw po ay suot-suot po ng babae na umampon sa kanya ay kinuha po niya, hinila po niya sa tainga nito na siya pong labis na ipinagwala po ng babae pong nakaampon sa kanya. Kaya po yung lampara po na malapit po sa kanila ay hindi po sinasadya, ay natumba po dahil po sa matandang babae na siya pong naging sanhi, kaya po nagkaroon ng napakalaki pong sunog doon po sa bahay nila. At yun po ang naging dahilan. Kaya po yung babae po ay nasunog. At nang dumating naman po yung asawa niya na mukhang nakainom pa, ay may isa pong poste ng bahay nila ang bigla na lamang pong bumagsak na yun po ang nasalo niya ng paluhod. Kaya nung dumating po ang mga reyna at hari na inimbitahan nila, ang dalawa pong mag-asawa ay tinanghal na bayani at reyna at nilagyan po ng imahe sa iba't ibang lugar dahil ang sabi nga daw po, nagbuwis sila ng buhay para lang po sa pagtatanggol sa kung anumang samahan o grupo na yon na kanila pong kinabibilangan. Na sa kapanahonan nga po, ang imahe pong ito ay may marka po ng sulo at malaki pong haligi sa kanya pong balikat. At ang mahal na reyna naman po na itineklara nila ngayon na may imahe din po ay mukhang sunog, maitim ang buong katawan dahil sila nga po ay tinanghal ng mga hari at reyna at nilagyan ng imahe sa iba't iba pong kapanahunan. Pero ang katotohanan po, wala pong silang ipinagtanggol dahil ang katotohanan po ay ang nais po nila, ang ating pong mahal na Birhen ay ialay po sa kanila. At ang ating pong mahal na Birhen habang nakapaa ay patakbo pong nakatakas at lumayo po sa lugar na yon habang nakaapak po siya na inaapakan po niya ang napakarami pong baga dahil nga po napuno po ng apoy ang buong paligid. Hanggang dito na lamang po, wala na po tayong oras. Maraming pong salamat. Muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Bye! Paalam!